Ang kulungan sa Mediterranean noong araw na iyon ay tumanggap ng isang espesyal na bisita, isang bagong preso na may pangangatawan na kasing tibay ng isang buhay na makinang bakal. Sa pagtingin pa lang sa kanyang mga umuumbok na kalamnan, para bang kahit mga bala ay tatalsak lamang at walang magagawa laban sa kanya. Siya si Jensen, na tinaguri ang pinakamalakas na tao sa Mediterranean. Mula sa unang hakbang niya sa loob ng selda, ang malamig niyang titig ay nagpabigat sa buong paligid. Ngunit ang mga lumang preso ay hindi basta-basta magpapatalo. Nakasanayan na nila na paglaruan at pahirapan ang mga bagong dating. Ang isa sa ibabang kama ay nagkunwaring walang pakialam, samantalang ang dalawa sa itaas ay mayabang na nakatingin pababa, puno ng pang-uuyam ang mga mata. Para sa kanila, ito ay isa lamang ritual. Bawat bagong preso ay kailangang ipakita kung sino ang mas mataas. Wala ni isa sa kanila ang nakahula na sa likod ng matibay na pintuang bakal ay biglang sumabog ang mga tunog na parang bagyo. Ang mga ungol ng sakit ay gumambala sa katahimikan ng selda. Ang mga gwardya, na sanay ng makinig habang nagkakatuwaan, ay natigilan at nanlaki ang mga mata sa nakita. Lahat ng preso ay bagbog sarado ni Jensen at nakahandusay sa sahig, habol-habol ang hininga. Kinabukasan, habang umaalingaw-ngaw ang ingay ng mga metal na tray sa bulwagan ng kainan, tahimik na kumakain si Jensen nang lapitan siya ng isang kalbo, malaki ang katawan, at halatang puno ng galit. Ipinahayag nito na kailangan siyang magbigay ng proteksyon na bayad, dahil yun daw ang batas sa loob. Ang presong malapit lang nakaupo, nang makita ang eksena, ay dali-daling tumayo at umalis, takot na madamay. Dinuraan ng kalbo ang kanyang pagkain, isang insultong higit pang nakakapagpainit ng ulo. Sa unay nagtimpi si Jensen dahil siya'y bago at ayaw lumikha ng gulo. Ngunit sa sumunod na sandali, isa pang preso ang lumapit at may mapanuyang tinig na nagtanong, "Ikaw ba yung pumatay sa asawa mo?" Hindi lamang iyon, kundi dinagdagan pa ng masasakit na insulto. Ang mga salitang iyon ay tumarak na parang kutsilyo diretso sa puso ni Jensen. Nagdugo ang kanyang mga mata sa galit, at muling bumalik ang sakit ng maling paratang. Ang totoo, ang kanyang asawa ay brutal na pinaslang mismo sa kanilang tahanan habang siya ay pinatulog gamit ang pampamanhid. Pagkagising niya, nasa kamay na niya ang isang sandata at nasa paligid ang dugo, isang perpektong bitag ng isang malupit na kaaway upang siya'y ma-frame at tuluyang makulong. Hindi na siya nakatiis. Bigla siyang tumayo, kinuha ang bakal na tray, at inihampas ito diretso sa mukha ng nanguuyam. Umalangaw-ngaw ang tunog ng bakal sa buong bulwagan. Isang hampas pa lang ay natamba na ang kalaban, ngunit iyon ay simula pa lamang. Sumiklab ang rambulan sa pagitan ng mga luma at mga bagong preso, sa pagitan ng mga nagpapanggap na hari at ng tunay na ipinanganak upang mamuno. Ang mga nakapaligid na preso ay nagsigawan at nagpalakpakan, at ang pangalan ni Jensen ay baon na sa alaala ng bawat nakasaksi. Isang agahan lang ang lumipas, ngunit nabago na niya ang tingin ng buong kulungan sa kanya. Pagkatapos ng matinding rambulan, agad na rumspond ang mga gwardya. Mabilis na napatahimik ang lahat, ngunit si Jensen ay dinala diretso sa opisina ng warden. Ang babaeng ito ay hindi ordinaryo. Siya si Hennessy, isang malamig at walang awang warden. Pinamumunuan ni Hennessy ang kulungan na ito gamit ang sariling interes at bakal na kamay, hindi ng batas. Hindi siya nabahala kung gaano kalaki o kakisig si Jensen. Ang nakakuha ng kanyang atensyon ay ang tunay nitong pagkakakilanlan, isang alamat sa karera, dating hari ng Kerahan, at pinakasikat na pangalan sa underground speed scene. Taon-taon, ang kulungan na ito ay nag-oorganisa ng isang death race kung saan ang mga preso ay nakikipagkarera para mabuhay. Para sa labas na mundo, ito ay isang libangan, isang madugong laro ng buhay at kamatayan na nagdadala ng milyon-milyong dolyar sa sistema. Ngunit matapos ang huling karera, ang sikat na racer na si Frankenstein, na siyang idolo ng laro, ay namatay bigla sa isang hindi maipaliwanag na aksidente. Ang bakanteng pwesto ay hindi pa rin napupunan dahil walang naglakas loob. Ngayon, nang makita ni Hennessy ang bagong preso na may marangal na nakaraan at nag-aalab na galit sa mga mata, alam niyang natagpuan niya ang perpektong kapalit, o baka mas nakakatakot pa kay Frankenstein. Inutusan ni Hennessy si Jensen na isuot ang maskara ng namatay na racer at palitan ito sa death race. May kondisyon siya, kung mananalo si Jensen, siya'y magiging malaya. Ang pagnanais niyang maghayganti para sa kanyang asawa ang nagtulak sa kanya na huwag palampasin ang pagkakataong ito. Kasunod nito, inasikaso ni Hennessy ang 3 assistant para kay Jensen. Inihatid nila siya kung saan nakatago ang sasakyan. Hindi ito basta-bastang kotse, kundi isang mabagsik na makinarya. May AV-12 engine, makapal na titanium alloy body, high-grade bulletproof glass na galing China, at nakamount na rapid-fire machine gun sa bubong. Tunay na sandatang pandigma.
Ipinaliwanag ng kanyang mga kasama ang mga patakaran ng karera na binubuo ng tatlong nakamamatay na yugto. Sa unang 2 araw, isa itong mabangis na habulan kung saan kailangang ma-eliminate ang lahat ng kalaban. Sa ikatlong araw, magaganap ang pangunahing labanan, at kung sino ang unang makakatawid sa finish line ang siyang panalo. Lahat ay nag-aalala kay Jensen dahil ang mga makakalaban niya ay hindi ordinaryong racer, kundi mga veteranong mamamatay tao mula sa ilalim ng mundo. Mga walang pusong kriminal na sanay pumatay ng walang alinlangan. Isa lang ang kanyang pagpipilian, manalo o mamatay. Ang pinakamabangis sa mga kalaban ay walang iba kundi si Joe, tinaguriang Killing Machine. Ang kalbong ito ay nagpadala na ng 8 buhay sa impyerno. Siya ang bangungot ng bawat racer na pumapasok sa arena. Kinabukasan, dumating ang isang convoy ng mga babaeng sobra ang alindog at nakasuot ng mapang-akit na kasuotan. Bawat isa'y lumapit sa mga kotse at pumili ng racer na sasamahan. Isang napakagandang babae na may maalab na katawan ang pumasok sa kotse ni Jensen, ikinagulat niya iyon. Ngunit hindi ito aksidente. Isa itong estratehiya ni Hennessy upang lalong maging kapanapanabik ang laban at makahatak ng mas maraming manunood. At tama nga siya. Bago pa man magsimula ang karera, sumabog na ang live stream screens, dinadagsa ng milyon-milyong nanunood. Ang arena ay nagmistulang totoong digmaan na live sa telebisyon. Ang mga kotse ay tila mga halimaw na bakal, mabibigat ang armor at punong-puno ng sandata, handa ng magpaputok. Ang mga racer, puno ng nakamamatay na intensyon sa mga mata, ay tila naghihintay lamang ng hudyat para magpatayan. Nagsignal ang berdeng ilaw, at ang buong convoy ay sumabog sa bilis, kumakaripas na parang mga rocket. Yumangay ang mga gulong, yumunig ang kalsada sa bigat ng bakal at tindi ng bilis. Formal nang nagsimula ang death race, isang laro kung saan ang huling mabubuhay lamang ang kikilalaning panalo. Para mas tumindi ang palabas, iniutos ni Hennessy na i-activate ang attack mode sa track. Ang mga manhole cover ay may ukit na espada, kapag nadikitan ng kotse, automatic na maa-activate ang weapon system. Ang shield icon naman ay nagbibigay ng resupply at upgrade ng kagamitan, habang ang skull symbol ay tanda ng parusa. Ang sinumang may iwan ay mamamatay ng malupit. Agad, ang unang kotse na nakadikit sa espada ay nagpakawala ng sunod-sunod na bala sa sasakyang nasa unahan. Naging magulo ang laban sa isang iglap. Ang mga racer ay nagsimulang gamitin ang lahat ng armas at taktika. Ang sinumang magkamali, kahit isang segundong pagbagal, ay agad sumasabog. Ang shield ay hindi lamang panangga kundi tactical na sandata rin, mula sa pagbuhos ng langis upang dumulas ang kalaban hanggang sa pagpapakalat ng spike para sumabog ang gulong. Isang kotse ang nagsabog ng mga spike sa kalsada. Ang maliit na sasakyan sa likuran ay hindi nakaiwas. Tumama ang mga gulong nito, bumaliktad sa ere, ilang ulit na umikot bago tuluyang sumabog matapos tamaan ng bala. Sa sandaling iyon, nakakuha rin ng espada si Jensen at nagkaroon ng pagkakataong umatake. Ngunit sa kasamaang palad, nagloko ang weapon system. Nakita ito ng kanyang babaeng co-driver at buong tapang na umakyat sa bubong ng kotse upang ayusin ito habang bumubuhos ang mga bala. Samantala, walang tigil ang pamamaril ng mga kalaban mula sa likuran. Wala siyang nagawa kundi iswerve ang manibela, umiwas, at pansamantalang magtago sa likod ng isang wasak na kotse upang makakuha ng ilang segundong mahalaga para sa pagkumpuni ng kanilang armas. Sa ilalim ng walang tigil na ulan ng bala, walang takot na tinapos ng babae ang pagkukumpuni sa device. Handa na ngayong makaganti ang kotse, ngunit bago pa sila makaatake, muli silang pinaputukan ng sunod-sunod. Hindi makalaban, mabilis na kumuha si Jensen ng shield, naghahanda para sa oil counterattack. Ngunit muli siyang nil-arrow ng kapalaran, nagloko ang kotse sa gitna ng kaguluhan. Butas-butas ng bala ang shield, kumikislap ang mga gulong, at matindi ang panginginig ng katawan ng sasakyan. Kung ipagpapatuloy nila, tiyak na madudurog ang kotse sa impyernong karerahang iyon. Nagpasya si Jensen na sumugal. Sinabi niya sa babae na umupo sa kanyang kondongan, inilagay ang isang petrol bomb sa passenger seat, at inactivate ang emergency ejection mode. Tumilapon sa ere ang upuan, dala-dala ang bomba, at bumagsak direkta sa kotse na nasa kanilang likuran. Sa mismong sandaling iyon, mabilis na naghagis ng lighter ang babae. Lumipad ang apoy patungo sa tumatagas na tangke ng gasolina, at boom! Ngunit bago pa man tuluyang kumalma ang lahat, isang kotse ang biglang umakyat sa leaderboard. Lumingon ang driver, commandant, at ginaya ang kilos ng pagpapaputok ng baril gamit ang daliri. Doon napatigil si Jensen. Eksaktong iyon ang Senador Yas na ginawa ng pumatay sa kanyang asawa pagkatapos itong paslangin. Walang duda, iyon ang tunay na salarin,
at malamang ang lahat ng ito ay pakana ng Warden. Nabigla si Jensen, nawalan ng focus, at sa isang iglap ay naunahan siya ng kalaban, bumagsak siya sa pinakahuli sa ranggo. Nagtapos ang unang araw ng karera, at syempre, siya ang huling nakarating. Ngunit sa kapalit, napagtanto niyang hindi natagumpay ang kanyang layunin, kundi paghihiganti. Habang abala ang kanyang team sa pagkukumpuni ng kotse, lumabas ang katotohanan. Ang sasakyan pala ni Jensen ay hindi nasira gaya ng inaakala niya. Isa lamang itong malikhaing panlilinlang na ginawa mismo ng kanyang co-driver, ang taong pinagkatiwalaan niya, na lihim na sumire sa makina. Matapos maisakatuparan ang pakana, agad itong umalis, iniwan siyang litong-lito at galit na galit. Nang malaman ang katotohanan, hinarap niya si Hennessy upang magpaliwanag. Buo niyang ibinuhos ang galit sa pagtatanong tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa. Laking gulat niya nang hindi ito itanggi ng Warden. Inamin ni Hennessy ang lahat, pati na rin ang kanyang masamang plano, na lalong nagpasakit sa kanya. Ginamit pa ng matandang bruha ang larawan ng anak na babae ni Jensen upang takutin at puwersahin siya. Kapag tumigil siya sa paglahok sa karera, malalagay sa panganib ang buhay ng bata. Galit man, wala siyang nagawa kundi ang sumunod sa mga utos ng Warden para protektahan ang kanyang anak. Ngunit sa kaibuturan niya, naglalagablab ang matinding galit, at determinado siyang hanapin ang tunay na utak sa pagpatay sa kanyang asawa. Sa wakas, natuntun niya ang kuta ng lalaking may peklat na pinaghihinalaan niyang pumatay sa kanyang asawa. Ngunit bago pa niya ito matagpuan, bigla siyang inatake. Lumabas ang lalaki mula sa anino, nakangisi, at sinuntok siya diretso sa mukha. Hindi nito itinanggi ang pagkakasangkot, bagkus ay malamig na nagsabi, sabihin na lang natin ganoon na nga. Pagbunot ng armas ng lalaki para tapusin siya, agad na bumangon si Jensen at lumaban ng walang alinlangan, nilipol ang mga tauhan nito. Ang lalaking mayabang kanina ay biglang lumuhod, takot at nagmamakaawa. Sa kanyang pagkataranta, inamin nitong ang Warden ang tunay na mastermind sa pagpatay sa asawa ni Jensen. Dahil sa sobrang galit, hindi pinakinggan ni Jensen ang kanyang pagmamakaawa. Handang-handa na siyang tapusin ito ng tuluyan, ngunit bago niya maibigay ang huling dagok, bigla siyang tinamaan ng tranquilizer gun mula sa likod. Si Hennessy pala, dahil kailangan pa rin niya si Jensen para sa ikalawang yugto ng karera. Para kay Hennessy, hindi pa tapos ang laro, at ang pangunahing papel ay dapat manatiling buhay. Formal nang nagsimula ang ikalawang araw ng karera. Habang nagsisigawan at umaarangkada ang mga kotse na parang mga bala, nanatiling nakahinto ang kotse ni Jensen sa gitna ng track. Hindi siya nagmamadali. Pinindot niya ang ejection button ng passenger seat, pinilit ang babae na humarap sa kanya. Buo ang tinig niyang nagtanong kung bakit sinadya nitong sirain ang lahat. Sa pagkakasukol, napilitan ang babae na aminin ang katotohanan. Inamin niyang may lihim siyang kasunduan kay Hennessy. Ayaw ng Warden na mawala ang isang tulad ni Jensen, dahil kapag nanalo ito at nakalaya, babagsak ang buong sistema. Kaya sinira niya ang kotse at ang mga kagamitan upang siguraduhin na mananatili si Jensen sa madugong laro magpakailanman. Siya ay magiging buhay na pupi na gagamitin ni Hennessy para kumita taon-taon. Ang hindi inaasahang katapatan ng babae ay bahagyang nagpalambot kay Jensen, ngunit agad siyang binalik ng sakit ng pagkawala ng asawa sa realidad. Pinigan niya ang gas pedal, sumabak muli sa karera, at sinimulan ang matagal na niyang inihandang paghihiganti. Kahit nagsimula siya sa hulihan, mabilis siyang nakabawi at nakuha ang sword emblem. Naghanda siyang banggain ang pumatay sa kanyang asawa, ngunit nakakuha rin ng armas ang kalaban. Walang alinlangan, pinaputukan siya nito ng sunod-sunod. Bawat bala ay tila winawasak ang kanyang sasakyan. Sa kritikal na sandali, isinagawa niya ang isang perpektong 180 degrees turn, sinagasa ang kalaban, at sinadyang banggain ito para makalamang. Nakuha niya ang shield, pinindot ang button, at naglabas ng makapal na usok na bumulag sa kalaban. Bumangga ang kotse nito sa isang napakalaking halijing konkreto. Ngunit hindi doon nagtapos si Jensen. Pagkaalis ng usok, agad niyang ibinalik ang kotse, bumangga patungo sa assassin na gumagapang palabas ng wreckage. Tahimik siyang bumaba ng kotse, suot ang maskara, at pinilipit ang leeg ng mamamatay, tuluyang winakasan ang matagal niyang hinagpis. Bigla niyang itinaas ang tingin sa camera lens kung saan nanunood si Hennessy. Ang kanyang mga mata ay nagsalita ng mas malinaw pa sa mga salita, akala ng Warden siya ang may kontrol, ngunit mula ngayon, si Jensen na ang gagawa ng mga patakaran. Agad gumanti ang Warden. Pinakawalan niya ang kanyang pinakamalakas na alas, isang dambuhalang train engine ang ibinagsak direkta sa track. Bago pa makagalaw si Jensen, isang higanting bala ang sumabog sa kalsada, lumilikha ng malawak na pagkawasak.
Sumunod, nagbuga ng libo-libong bala kada segundo ang nakamount na machine gun, dinudurog ang lahat ng nasa unahan. Isa-isang sumabog ang mga kotse, walang kalaban-laban. Sa huli, 2 sasakyan na lang ang natira, ang kay Jensen at ang kay Joe. Nagkaisa sila, iisa ang layunin, sirain ang tren. Sa mahusay na koordinasyon, pinilit nilang dumaan ito sa Skull Shield Activation Area. Hindi ito nakapreno sa oras, tumilapon sa ere, at naging tumpok ng nasunog na bakal. Sa kabilang panig, halos mabaliw si Hennessy sa galit nang makitang natalo ang kanyang alas. Determinado siyang patayin si Jensen kinabukasan. Natapos ang ikalawang yugto ng karera, at nagdesisyon sina Jensen at Joe na magsanib puwersa. Plano nilang sabay na gantihan ang warden at ang lahat ng nanghamak sa kanila. Dumating ang huling araw ng death race. Palihim na inutusan ng warden na lagyan ng bomba ang kotse ni Jensen. Lahat ay inihanda para matapos siya sa round na ito. Pag-arangkada, umabot ng higit 300 km/h ang 2 sasakyan. Upang magpakitang gilas, biglang nagpakawala si Jensen ng langis, dahilan para mawalan ng kontrol ang kotse ni Joe. Ngunit bahagi lamang ito ng kanilang plano. Nang palapit na siya sa sword emblem, pinutol. Bigla ng warden ang kuryente upang mawala ang kanyang bentahe. Walang armas, tiniis niya ang walang tigil na pamamaril ni Joe mula sa likuran. Unti-unting bumigay ang shield ng kanyang kotse. Sa kritikal na oras na iyon, sumigaw siya sa babae para pakawalan ang auxiliary shield. Lumipad ito kay Joe, na napilitang umiwas. Kahit hindi tumama, agad gumanti si Joe gamit ang 3 smoke grenade. Muntik nang tamaan si Jensen, ngunit nakaiwas siya sa tamang oras. Sa halip, nataman ang pader ng kulungan, bamuka ang isang malaking butas. Ito na ang hinihintay nilang pagkakataon. Agad silang sumugod palabas. Binuksan pa nila ang kanilang mga pinto, nagkatinginan, at sabay na ngumiti, tagumpay nilang nailigaw si Hennessy. Sa loob, halos mabaliw sa galit ang warden. Pinindot niya ang lahat ng armas at mismong ang bomb activation button. Ngunit laking gulat niya nang matuklas ang matagal nang na-deactivate ang bomba. Agad na rumspond ang convoy ng pulis upang habulin sila. Ngunit handa si Jensen. Nagpakawala siya ng oil bombs para harangan ang kalsada, napilitang huminto ang buong convoy. Ngunit hindi pa rito nagtapos ang panganib, isang fighter jet ang biglang sumulpot, banta sa kanilang buhay. Sa huling sandali, nagpa siya ang co-driver na isakripisyo ang sarili. Siya na mismo ang nagmaneho ng kotse bilang pain para iligaw ang jet. Ayon sa kanya, dahil siya ang sumairer ng kagamitan sa unang round, panahon na upang bayaran ang kanyang pagkakasala. Tumalon si Jensen mula sa kotse, gamulong sa lupa, at nakatakas. Magkasama silang sumakay ni Joe sa isang tren, nakatakas sa pamamagitan ng isang lihim na riles. Samantala, si Hennessy, kampanteng naniniwalang siya ang nagwagi, nagtaas ng baso at nagdiwang. Binuksan niya ang isang gift box, ngunit laking gulat niya nang makita ang mismong bomba na siya mismo ang nagpatanim sa kotse ni Jensen. At siya mismo ang nag-activate nito. Isang napakalakas na pagsabog ang tumapos sa lahat. 2 buwan ang lumipas. Si Jensen at Joe ay nakapagtayo na ng maliit na talyer, namumuhay ng simple at payapa. Isang hapon, habang sila ay abala, isang hindi pamilyar na kotse ang biglang huminto sa harap nila. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang pamilyar na figure, ang co-driver. Ang babaeng inakala nilang namatay sa matinding labanan ay nakaligtas. Nagkatinginan silang tatlo, at sabay-sabay na ngumiti. Sa wakas, opisyal nang nagsimula ang bagong yugto ng kanilang buhay. Nagtatapos ang pelikula rito. Ano ang masasabi mo tungkol sa pelikulang ito? Iwan mo ang iyong komento sa ibaba ng video.